Mapagpalang umaga, mga kapanalig. Tayo ngayon ay nasa Martes at pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Bernabe, isang apostol. Alam niyo, sabi nila, ang buhay ay isang paglalakbay. Naglalakbay ka ba? Ibig sabihin gumagalaw. Naglalakbay. Pero pag minsan, ang ating paglalakbay o ang ating buhay ay naglalakbay sa dilim o nasa liwanag. No? Siguro, yung mga taong masasaya ngayon, yung mga taong nakatanggap ng ayuda, yung mga taong sabihin nilang na nahanap nila ang kahulugan ng buhay, bagamat ito ay mahirap, sasabihin na kami nasa liwanag. Yung mga iba naman ay kami nasa dilim dahil may mga ginawa sa aming madilim. At meron din kaming ginawa sa aming sarili kaya kami ay nasa dilim. No? Alam nyo mga kapanalig, ngayon meron tayong lola dito sa ating station na naka-wheelchair. Okay. Pinagmamasdan ko siya kanina. Meron pa siyang hearing aid. May wheelchair na, may hearing aid pa. Pero, yung kanyang tingin at yung kanyang pakikinig, taimtim. Hindi ibig sabihin na hindi tayo makalakad o hindi tayo makarinig. Ay nasa dilim na tayo. Pag minsan, yung mga nakakalakad pa at yung mga nakakarinig ang nasa dilim. Pag minsan yung mga may karamdaman pa ang masasabi nilang kami yung masaya. Pag minsan yung mga walang karamdaman, sila pa yung magsasabing ano ba ang kahulugan ng buhay. Marami tayong ganyan. Kaya ang malaking tanong ko ngayong umagang ito, nasaan ka ba? Kahit tayo ay nasa hirap, nasa karamdaman, kahit tayo may pinagdadaanan mga kapanalig, pwede pa rin tayong lumakad sa kaliwanagan. Paano ba natin maipapahayag ang Diyos sa ibang tao para makita nila ang liwanag at hindi sila manatili sa dilim? O nga no, paano kaya? Si Bernabe sa ating unang pagbasa ay isang apostol na nagpunta sa iba't ibang mga lugar. Nagpahayag ng mabuting balita. Isang paraan yan para ipakilala kung sino ang Diyos. Pagpapahayag kung sino ang Panginoon. Ang salita ng Panginoon. Pero tatandaan natin, si Bernabe ay hindi lamang isang apostol na magaling magsalita, yung tinatawag na the eloquence of the world. No? Yung bang magaling magsalita, magaling magpahayag, hindi lang siya sinasabi na ebas-ebas o sabi-sabi. No? O kaya yung sabi ngayon na eme-eme lang, salita-salita lang. No? Hindi. Siya'y nagpahayag ng salita, pero kitang-kita sa kanyang gawa ang liwanag. So hindi lamang ang salita ang nagbibigay liwanag, ngunit pagiging saksi ng salita ang totoong nagbibigay liwanag. Alam nyo, pag tayo ay may mga ginawa o mga gawaing nagbibigay liwanag, ang unang nabibigyan ng liwanag na yon ay tayo. Hindi akala natin yung ibang tao ang binibigyan natin. Hindi. Pag tayo ay gumagawa ng mabuti, ang unang nagbibigay ng kabutihan ay tayong gumagawa noon. Ang unang nabibigyan ng kaliwanagan, tayo. So kung tayo ay nasa dilim ng ating paglalakbay, gumawa ka ng mabuti. Maging saksi ng mabuting balita. At ikaw mismo ang unang mabibigyan ng liwanag na iyon.
Kaya kahit tayo ay nasa dilim, kahit tayo ay nasa hirap ng buhay, magtiyaga pa rin tayong gumawa ng mabuti. Dahil tayo ang unang mabibigyan ng liwanag na yon sa pagiging saksi ng mabuting balita. At yan ang buhay na Bernabe. Nakita ng tao sa kanya, hindi lamang sa pakikinig sa kanyang salita, pero nakita ng mga tao sa kanya ang kanyang mismong pamumuhay. May mga balakid, may mga hirap, ngunit siya'y naging matatag. Siya'y naging mapagtiwala sa Diyos. Kaya nakita ng tao ang Diyos sa kanya. Napakilala niya kung sino ang Diyos. Pagiging saksi ng mabuting balita. Sa ating ebanghelyo, abay ganun din. Di ba? Humayo yung mga alagad. Sabi nila, huwag ka magdadala kahit ano. Ibig sabihin, maging saksi ka lamang ng mabuting balitang ipapahayag mo. Mga kapatid, tayo ba'y nagiging saksi ng mabuting balita? Pag minsan, magaling lang ho tayo sa gawa. Magaling lang tayo, ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo, ito ang dapat gawin. Pero tayo hindi nakikitaan noon eh. Pero pag minsan, kahit wala kang sinasabi, kahit walang mga salita, ang mga tao, pag nakikita ka, nagiging inspiration ka. Ang mga anak natin, pag nakikita ka, kahit hindi mo sinasabi, ang nanay ko ay tatay ko ay napakabuti. Ang nanay ko, tatay ko ay isang inspirasyon. Kahit may hirap, pero kalakip yun ng pag-ibig. Isang nagiging sakripisyo na kahanga-hanga. Nung nakita ko yung kapitbahay namin na naglilinis ng kanyang bakuran, araw-araw, walang patid, nagtatanim, nagbibigay tulong sa ibang tao, nakikita ko yon. Hindi niya sinasabi, hindi niya to pinapahayag na gawain ko to, ako to. Hindi rin ganun sa Bernabe. Hindi niya tinuro ang kanyang sarili, pero tinuro niya ang Diyos. Sa ating mga mabubuting gawain, huwag sana natin ituro ang ating mga sarili. Sa ating mabubuting gawain, huwag sana natin iangat ang ating mga sarili. Sana yung papuri hindi sa atin, pero yung papuri sa Diyos. Yung ating gawaing mabubuti sa pamilya, sa komunidad, sa ating lipunan, mas makilala sana nila ang ating napakabuting Panginoon. Sa ating mga hirap, kalakip ang pag-ibig, sana makita nila ang Diyos. Makilala nila ang ating Panginoon. Mga kapatid, mga kapanalig, ito ang ating misyon. Ang ating misyon sa mundo bilang maging asin, nagbibigay lasa sa buhay na walang lasa. Habang may mga taong katulad ninyo mga kapanalig na gumagawa ng mabuti, ang buhay na nasa dilim at walang lasa, magkakaroon ng lasa. Diba? At sasabihin niya, meron pa palang mga kapanalig ko na gumagawa ng mabuti. Akala ko wala ng pag-asa. Pero eto, may kapanalig, gumagawa ng mabuti. May pag-asa pa at napakaganda ng mundo. Yung gawaing mabuti, magbigay liwanag. Hugutin, tulungan ang mga tao. Huwag kang manatili sa dilim. Halika, dun tayo sa Diyos ng liwanag. At kahit mahirap, pagtsatsagaan natin dahil tayo ay anak ng Diyos. Ang anak ng liwanag.
Wow! Gawin natin yang araw-araw na misyon, ano? Hindi lang yung panandalian. Isipin natin lagi, mga kapanalig, ngayong umagang ito, ano kayang mabuting magagawa ko ngayong araw na to? Paano kaya ako magmamahal ngayong araw na ito? Para maipahayag ko ang Diyos ng buhay at ang Diyos ng liwanag.